Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon po ay June 24, 2024 at ang oras ay 7:50 a.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kalayaan, kaliwanagan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, perlas ng silanganan. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mga minamahal kong kapatid, kumusta ang bawat isa? Okay. Kung napansin ninyo, medyo yung salita ko, medyo there's something wrong. Okay, bago pa man ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay ng kalakasan ng pinakadiyos ng kaliwanagan, kalakasang physical, mental, higit sa lahat kalakasang espiritual. Nagpapasalamat ako sa katagumpayan na ibinigay niya sa inyong abang lingkod. Sa kalakasan, nagpapasalamat ako sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Sa pagkakataon na ito, dapat kahapon ako nag-FB Live at nag-mensahe para sa lahat. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa ibinigay ng pambihirang pagkakataon ng pinakadiyos ng kaliwanagan. At kung napansin ninyo, bakit sa umagang ito, meron akong ibinahaging isang awitin para dyan. So, iyang kanta na yan ay para yan sa kaguluhan, no, ng mga alingaw-ngaw ng kaguluhan, lalo na sa tinatawag natin puno na West Philippine Sea, na supposed to be dapat ay Sulu Sea and the South China Sea. Ang ganda ng mensahe. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Diba? So, napakaganda ng awitin. Mga mahal kong mga kapatid, bagamat maraming nagsasabi na mayroong gera, as in talagang gera ng mga missiles, ngunit subalit datapwat, maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng pinakadiyos ng kaliwanagan sa pinakakaarawan ng mga araw. Katulad ng sinasabi ko, sa pagkangayon kasi mahirap, no? Mahirap na sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marami pa rin ang mga great pretender, no, na ang kanila pa ring mga sarili ang binibigyan ng kadakilaan, ng kalwalhatian, ng kapurihan, ang kanilang mga sarili. Sa pagkakataon na ito, panghawakan ninyo ang pinamiminsahe sa inyo, sa inyong lahat. Matatag kasi may kinalaman ito doon sa sinasabi ko sa Kawikaan chapter 22 verse 27 to 28, kung di ako nagkakamali, i-review niyo dyan. At saka sa Kawikaan chapter 23 verse 10 to 11, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan ang mga naulila, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay si Yahweh at ibabalik ito sa mga naulila. Pangako ng Diyos yan para sa lahat, no? Pagbulay-bulayan ninyo ang binabahagi ko sa inyo or pinababahagi sa inyo. Matatagpuan dyan kasi parang dating talaga is masama talaga ang ating mga kapatid na Chinese. But behind of it, no? Kasi yung iba talagang yun ang nagiging mindset nila. And thank you nga pala sa isang kapatid na nag-share din nito, no?
Ito'y matatagpuan sa Ezekiel chapter 3 verse 17. Okay. Ezekiel, anak ng tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama. Okay? At hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, no? Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Makinig kayong maigi dahil ito po ay pinamiminsahe sa lahat. At hindi sila nagsisisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sino itong binabanggit? No? Mga mahal kong mga kababayan, huwag ninyong ipagpalagay na ang ginamensyon nito ay ibang lahi, kundi dito mismo yan sa bayan ng pinili ng Diyos. Ngunit hindi mo yon pananagutan kapag nagpakasama ang isang matuwid. Ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niyon noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Kaya, hindi ko pinapalagay ang aking sarili na ako yung sinasabing Ezekiel, ngunit subalit datapwat. Sa umagang ito, yan ang pinapabahagi sa inyong lahat. Sa Ezekiel chapter 3 verse 17. At mayroon din dito sa Zacarias 9:14, no? Basahin natin sa Zacarias 9:14, no? Para doon sa mga takot na nasabi nilang gera, at ipapaliwanag ko yung gera na yan. Sa Zacarias 9:14, si Yahweh ang magpapakita sa kanyang bayan. Take note ha, si Yahweh, ano man ang pananampalataya natin, no? Maalam man yan o kung ano man ang katawagan natin. Si Yahweh ang nagpapakita sa kanyang bayan. At ang palason niya'y parang kidlat na sinibat. Trumpeta ng Panginoong Yahweh, kanyang hihipan. At sila'y parang ipu-ipong sasalakay sa katimugan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa kanila'y mag-iingat. Sa pagdumog sa kaaway, sila'y di maaawat. Dugo ng mga ito'y kanilang paaagusin, no? Gaya ng mga handog na sa altar inihain. Sa araw na iyon, ililigtas sila ni Yahweh na kanilang Diyos, pagkat sila'y kanyang kawan, iniibig na lubos. Sa buong lupain ay magniningning sila, parang batong hiyas ng isang korona. Wow, nanindig balahibo ko. Mararanasan nila'y kagandahan at kasaganaan, pagkain at alak, may taglay na kalakasan, para sa kabinataan at mga kadalagahan. Kaya katulad ng sinasabi ko, one of the big bombastic release. May negative, may positive, may matutuwa at may maiinis. So, unahin ang hanapin ang katotohanan at ang kanyang katwiran upang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Okay? Sana mga kapatid, mapagbulay-bulayan ninyo ang aking ibinabahagi sa umagang ito. Katulad ng sinasabi ko, hindi ako nag-aaral ng Bible, ng banal na kasulatan, pero pag once na yan ay magdikta at once na yan ay magpaminsahe na ibibigay natin, no? Ang tamang mensahe. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan
ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga yari ng tapyas ng bato. Dahil ito'y nagdudulot ng kamatayan, ngunit subalit datapwat, ang kautusan na nanggagaling sa espiritual ay naghahatid ito ng kaligtasan para sa kapahamakan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa umagang ito, ibabahagi ko sa inyo ang katagumpayan na ipinagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Para sa iba na makakaunawa, matinding laban kaninang madaling araw, no? Matinding laban. Actually hanggang ngayon, medyo naramdaman ng aba ninyong lingkod kung yung sugat, pero ang sugat na yan ay tanda ng katagumpayan na ipinagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaninang madaling araw, hindi biro ang labanan. Isang labanan ng espiritual na kung saan gagawin ng lahat ng kaaway sa anumang mga kapamaraanan para ibagsak at masira at sirain ka ng mga tao na hindi masaya, no? Hindi masaya para sa nakikita nila sa iyo. Ngunit subalit datapwat, anuman ang gawa ng kaaway. Ang pinakadiyos ng kaliwanagan, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sapagkat kailanman ay hindi niya binibigo ang kanyang mga lingkod, lalo na sa mga sumusunod sa kanya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, sa araw ng kaarawan ng mga araw, na sinasabi nilang gera dahil sa maraming warship na nandyan. Sa tulong ng gabay ng pinakadiyos ng kaliwanagan sa karunungan na ipinagkaloob niya, diyan ninyo, no, makikita ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan ninyo ang sinasabi ko, ang tunay na gera, kung sakali man na hindi magkaayos ang mga bansa na mga nagkakagulo, ay gera ng kagutom at hindi gera ng mga missiles na yan. Sa araw na yan, marahil marami na naman ang mag-aangkin, katulad ng isang kapatid na sa halip na ang kanyang wiwikain, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At maraming salamat at dininig niya ang aming mga panalangin. Ngunit subalit ang kanyang binigas ay ako ang nagpa-stop ng lindol. Alam natin kung sino yung kapatid na yan. At this time, mga mahal kong kapatid, pangungunahan ko na ang pangungusap na ito. Yung sinasabi nilang gera, no? Siyempre pag gira, mga misa, ang bango ng bulaklak, napakabango ng bulaklak, umagang umaga, no? Ay ginagamot ang aba ninyong lingkod, no? Ng spiritual. Bango ng bulaklak. Bango, no? Dahil sa totoo lang, in terms of spiritual, medyo malalim na usapin to, but kahit papaano, no? Ay may tama. May tama ang aba ninyong lingkod, pero katulad ng sinabi ko, ang tama na yan ay tanda ng ibinigay na katagumpayan. Parang sundalo lang yan no? Kapag ang mga sundalo ay nagkaroon sa bakbakan, natural lang yan na masusugatan. No? Pero the more na nasusugatan, the more na nagkakaroon ng tapang. No? So at this time, mga mahal kong kapatid, bantayan ninyo Bantayan ninyo ang sinasabi ko. Yung mga himpapawid na pandigmaan, no? Tandaan ninyo yung sinasabi ko. Maririnig nyo yan, hindi nagagana yan, no? So paano sila makakapag missile dyan? Ang mga vapor, maririnig nyo yan, no? Maririnig, actually itong mga nakaraan, naririnig nyo na ang mga pag-collapse ng bangko, ang hindi pagana ng mga bangko. Tanda yan kasi na katulad ng sinasabi ko, lahat tayo ay padadapain ng pinakadiyos ng kaliwanagan para ang lahat, no? Ang lahat ay luluhod sa nag-iisang pinakadiyos ng kaliwanagan. Sa araw na yan, ano man ang pananampalataya mo, magpakumbaba tayo at humingi tayo ng kanyang
dakilang habag para sa atin lahat, no? Lilipunin niya tayong lahat, sa madaling salita, mabuti o masama. Lilipunin niya tayong lahat. At lahat ay luluhod sa nag-iisang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Pakinggan ninyo ang ibinahagi ko sa inyo ng isang awitin. Ang title niyan ay Kami Katagpuin, no? Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. No, ang ganda ng ano na yan. Yan ay sana sa araw ng mga araw na yan ay maalala ninyo ang aba ninyong lingkod, no? At pakinggan ninyo lagi yan dahil nagbibigay sa inyo yan ng kalakasang espiritual. Sa totoo lang, mga mahal kong kapatid, no? Hindi biro ang laban kaninang umaga, no? So mamaya abangan ninyo yung abangan ninyo yung ibabahagi kong pictures. Kakaiba ito, no? Kahit siguro ang mga expert na mga cyber at expert na mga IT, makakapagsalita sila that ang larawan na ibabahagi ko sa inyo mamaya ay hindi po edited yan. Ngunit subalit natapwat. Hindi ko alam kung kaninang umaga ay may kasama talaga yan siya sa hudyat ng laban na hinarap ng inyong abang lingkod. Katulad ng sinasabi ko, sa laban na sinasabi, hindi lang yan sa pamamagitan ng mga deadly weapon, no? Meron din tinatawag na laban ng espiritual. Nang minsan, ibinahagi ko sa isang kapatid, no? Na ang nangyari kasi sabi ko, kailangan sa araw na yan, kung lang naman, no? Ay wag sanang mawala ng pag-asa. Kaya lagi kong binabati sa inyo ngayon, isang have a blessed divine hope morning sa inyong lahat. No, kung bakit ganyan ang aking bati sa inyo. Binahagi ko sa isang kapatid na the prayer is the best weapon, pero ang kanyang idiniin ay sa pagkakataon nito, kailangan talaga ang mga deadly weapon. Pero ang sabi ko, si Jose Rizal o Dr. Jose Rizal, amang Dr. Jose Rizal, ay nakikipaglaban at nakikipagbaka siya. Hindi sa pamamagitan ng deadly weapon, ngunit subalit dapwat, no? Sa deadly words, no? Sa deadly knowledge, no? Knowledge is power, no? So nakikipagdigmaan, nakikipagbaka ang ating mahal na amang Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob sa kanya. Binahagi ko rin ang tungkol kay Josaphat. Nang minsan ito sa mga, lalo dyan sa mga Christians, tungkol sa buhay ni Josaphat. Si Josaphat ay tinawag siya ng Panginoon at binigyan siya ng mensahe dahil merong lulusubin ng isang kaharian. Ngunit nagtanong si Josaphat, paano ko sila lalabanan? Anong laban ko sa kanila ng kanilang mga pana? So, ang instruction ni Lord ay mag-ipon lamang siya ng mga awit. Just imagine, ang pinaipon lang sa kanya ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay mga awit. Ano nga ba talaga ang laban ng mga awit sa mga deadly weapon ng kanyang kalaban o ng mga pana? Ngunit subalit datapwat. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ay ginulo niya ang isip ng mga tao doon sa kaharian hanggang sa napasok nila Josaphat ang kaharian na yon. At sa pamamagitan nun ay natalo nila ang kaharian na yon. Walang pinagkaiba ngayon sa ating kapanahunan, no? Ang iba, maraming nagtataas ng kilay sa aba ninyong lingkod. Sino ka? Wala kaming nakikita sa iyo kung ano-ano, pero meron akong ibabahagi sa inyo para sa ating pamahalaan, no? Kasi imagine, I don't know sorry pero hindi ko alam
kung ang bango. Chukuran na ishinsun. Hayarawan tayo sida hilaful na iday sinsuna. Ang bango talaga ng bulaklak, grabe. Ang bango. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, itong nangyayari ngayon sa West Philippines Sea, kuno. Marami nag-question sa akin, sino ka para makapagbigay ng babala, or sino ka? Ano ang kaalaman mo tungkol sa tinatawag na national defense? Kayo talaga. Sinabi ko naman sa inyo, ang karunungan na ipinagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat nakakapagligtas ito ng kapahamakan. So, babasahan ko kayo sa Book of Mangangaral, no? Sana ba yon si Book of Mangangaral? Ayan na si Mangangaral. Aray ko. Okay. Si Book of Mangangaral, hanapin natin, ha? 663. Ayan, si Book of Mangangaral. No? Ito na si Book of Mangangaral. No, basahin niyo sa Book of Mangangaral. No? Sa chapter 12 verse 6, no? Basahin ninyong maigi diyan, no? Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak, no? At magdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw ng malalagot ang tali ng timba, at ito'y babagsak at masisira, no? Alam niyo mga mahal kong kapatid, basahin niyo dyan sa Book of Mangangaral na yan, no? Sa pamamagitan ng karunungan, ipagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Yung mga sinasabi niyong gera-gera na yan, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kapag ang kapangyarihan ng pinakadiyos ng kaliwanagan ang maghahari at kikilos, 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa pakinggan ninyo yung awitin na ibinahagi ko sa inyo na may title yan, no? Iparanas mo sa akin, kami ay iyong katagpuin. Kami katagpuin. Yan po ang title ng songs na yan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. No? Mararamdaman ninyo yan. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo masakit ang tama sa aking likod. Isang mapagpalang magandang umaga po.